Kung magpapalit man kayo ng size ng gulong, mas okay na panoorin nyo tong vlog na to. Makakakuha kayo dito ng konting idea kung ano ba yung consequences kung magpapalit tayo ng size ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sa mga car owner dyan na magpapalit ng size o iibahin yung size ng gulong nila. At ngayon, explain ko sa inyo yung mga possible na mga consequences kung ano yung mangyayari sa inyong sasakyan kung magpapalit man kayo ng size ng gulong. So, sabihin na natin may isa lang tayong mugs. Di natin papalitan yung mugs. So, kung size 15 man yan, so R15 lang yung pwede nating bilhin. Now, pwede natin kasing laruin dyan na pwede nating patabain, panipisin, pwede rin nating patangkarin o pababain. So, depende dun sa magiging gusto natin na setup. So, sabihin na natin yung size ng gulong natin na nakasetup sa inyong kotse, yan yung pinaka-balanse, yung performance, o yung handling, yung comfort, tsaka yung pagiging fuel efficient niya. Aside, siya na yung pinakabagay talaga dun sa sasakyan based dun sa weight ng kotse. At kung maloloaded man, so ideal pa rin yung, o kayang-kaya pa rin ng gulong. Pero syempre, bawat car owner meron niyang priority. Like ako, for example, ang pinaka main priority ko, kasi most of the time pag naupod na yung gulong ko, so mag-iiba na ako ng gulong, mag-iiba na ako ng size ng gulong. And my priority as a car owner, mas gusto ko yung comfort. Ayan. So mas priority ko yung mas komportable yung sasakyan ko na kumbaga sa mga pagdumadaan sa mga malubak, hindi masyadong matagtag. Aside dun sa gusto ko rin maproteksyonan yung aking mugs. Kasi yun nga, most of the time kumigilid tayo. So ayokong magkaroon ng gasgas o gasgasin yung aking mug. So meron akong binabago dun sa size ng gulong ko. Pero yun nga, different car owner, different way, no? Kasi halimbawa ito, sige, scenario na lang, no? Hindi tayo magpapalit ng size ng mugs. Stay lang tayo doon sa stock na mugs. Kung R15 man yan, R15 lang yan. So for example, gusto nating patabain yung ating gulong. Ibig sabihin, palaparin. Okay? So papalaparin natin. Ano yung consequences nun? Isa sa mga consequences pag pinalapad natin yung ating gulong, pwedeng lumakas yan sa gas. Kasi tataas yung kanyang rolling resistance. Kumbaga, pwedeng may konting hirap sa pag-accelerate yung ating kotse. Yun yung isang consequences niyan. Pag pinataba natin yung gulong natin from the stock. Now, ano yung advantage naman yan? Ang pinaka-advantage niyan is dahil mas malaki yung umaapak na gulong sa kalye, mas maganda yung handling yan. Kumbaga, mas marami kang rubber na kumakapit sa kalsada. So, mas maganda yung cornering or handling mo dyan. Aside dun sa pwedeng maproteksyonan yung mugs ninyo. Na ang idea, pag na-gutter kayo, ang tatama muna ay yung rubber. Hindi yung mugs agad. So, hindi agad-agad yan magkakaroon ng pingas or gasgas. So ako, may mga pagkakataon na nilalaparan ko. Minimal lang naman kasi yung itataas niyan sa gas. Except siguro ko sobrang laki na nung in-expand mo, no? Pero minimal lang naman yon. Hindi niyo halos din mararamdaman yon. Sa akin naman, yun nga, gusto ko maproteksyonan kasi yung aking mugs at syempre gumanda rin yung handling. Now, kung paninipisin naman natin, ang isa sa mga problema dyan is, yun nga, pag sabihin na natin, pwedeng humina nga sa gas, pero pag gigilid ka sa mga, yun nga, yung mga, sabihin natin, yung mga bangketa, pwedeng ang tatama agad is yung mug. So, prone sa gas-gas yan. So, yun yung isang problema, no? Now,
ako personally, I preferred na medyo mas mataas yung gulong. Yan. So, kumbaga, may option kasi tayo, pwede natin pababain yung gulong o pataasin natin yung gulong. Ako, mas preferred ko yung pataasin. Bakit? Kasi, kumbaga, mas makapal yung rubber mo. Kasi yung rubber o yung gulong natin, siya yung sumasalo ng impact nung lubak. Kumbaga, siya muna yung sasalo ng impact. Kung masyadong manipis yung gulong natin, so, magta-transfer agad yan doon sa suspension niya. Okay? Now, kung makapal yung gulong natin at tama yung PSI niyan, so siya yung mag-a-absorb muna ng impact bago pa pumunta sa suspension. So, dahil comfort yung priority ko, so mas preferred ko yung mataas. Yan. Pero meron din akong dating kotse na pinababa ko naman. Kasi, aside dun sa mas maganda rin yung kanyang handling pag mababa yung gulong. Yan. Kasi nga, less yung rubber to bounce. So, mas pag nag-cornering ka, mas sumusunod yung sasakyan. Compared dun sa mataas yung gulong mo, medyo syempre yung gulong, umaano pa yan. Kumbaga parang gumagalaw pa yan. So, hindi ganun ka-responsive. Pero, yun nga, ako naman kasi, more on city driving naman ako. So, hindi naman tayo nangangarera o hindi naman tayo gaano mabilis magpatakbo. Kaya, okay lang din ako dun sa medyo mataas yung gulong compared dun sa manipis. Okay? So, yun siguro naman dito nagkakaroon na kayo ng idea, no? Kumbaga, ano ba yung mga consequences. Now, ito rin, ang problema kasi, pag nagbago rin tayo ng taas ng gulong, pwedeng hindi na maging accurate yung ating odometer. Ayan, yung ating KPH, kumbaga. Hindi na magiging accurate yan. Kasi, syempre, yung ating KPH ay calibrated yan dun sa size talaga na stock. So, kung medyo bababaan mo o tataasan mo, pwedeng hindi na ganun ka-accurate yan. Okay? So, pwedeng tumatakbo ka ng akala mo dun sa yung KPH is 100 lang pero nasa 105 ka na pala. Or nasa below yung 100 mo, ano lang pala, 97 lang pala. Kasi nga, ibinago mo yung size ng inyong gulong. So, yun, kung tutusin, dapat kinakalibrate din kasama yun. Pero, as far as I know, wala pa yata sa Pilipinas nun. Pero, sana may magkaroon din tayo ng ganun. Pero yun nga, before you change your tire, lalo na kung magpapalaki kayo, kung magpapataba man o magpapatangkad man, i-evaluate ninyo. Siguraduhin ninyo na hindi yan sasabit dun sa inner fender. Kasi, once na naikabit na yan, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Pag nag-roll na yan, hindi mo na pwedeng ibalik. So, yun yung dapat ninyong ingatan, no? Na hindi siya sumabit. Kasi pag sumabit yan, kasi may mga pagkakataon na kailan ba yan sumasabit? Pag heavy turn. Or, pag loaded kayo. Or halimbawa, talagang tumatakbo kayo ng mabilis, then nagda-downforce yung sasakyan ninyo. Tapos nagbabounce ng konti. Yan, mapapansin nyo, sasabit yan. So, kung sakali man, pag-isipan nyo lang mabuti na i-check ninyo, i-evaluate ninyo kung hindi ba sasabit. Kasi, kung sumasabit, well, unfortunately, makakasira ng sasakyan nyo yan. Pwedeng masira yung inner fender ninyo, mabutas. Pwedeng yung gulong ninyo, mas mabilis maupod. So, mag-a-adjust kayo ngayon. Unfortunately, yun nga, hindi mo pwedeng ibalik yung gulong natin kung na-roll nyo na. So, kailangan, pag magpapataba tayo o magpapatangkad man tayo, ipa-evaluate nyo muna kung talagang hindi sasayad. Kasi yung magpanipis or magpapayat, walang masyadong consequences yun sa mga parts. Pero pag i-adjust ninyo, may consequences. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea. Kung magpapalit man kayo ng gulong, you can share this video, especially sa mga new car owner na gusto matuto regarding sa kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.